Sa Caraga Region, inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang government lawyer na nangotong ng 650,000 pesos mula sa isang korporasyon kapalit ng hindi pagsasampa ng kasong administratibo. Ang opisyal ay si Director Jason Tan ng Securities and Exchange Commission Butuan Extension Office na nadakip sa ginawang entrapment operation. Pinabulaanan ni Tan ang akusasyon. Sa Davao City, inilunsad ng pamahalaan ng isang monitoring mechanism na tinawag na Bantay MIADP o Mindanao Inclusive Agriculture Development Project upang matiyak na ang mga proyekto ay naisasagawa sa tama at legal na paraan. Ang Bantay MIADP ay nagsisilbing anti-corruption and citizen engagement mechanism sa ilalim ng Institutional Strengthening Action Plan na suportado ng World Bank. Mahigpit nitong bibabantayan ang mga proyektong ginagawa ng Department of Agriculture sa rehiyon. Sa Butuan City, suportado na mahigit 5,900 na beneficiaries ng Department of Labor and Employment, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o Tupad Brigada Eskwela Program ng DepEd. Sa buong rehiyon ng Caraga, naglaan ang DOLE ng 24 million pesos para sa Tupad Program kung saan ang mga beneficiary ay kasama sa Brigada Eskwela. Sila ay tutulong sa paglilinis ng paaralan, pagpintura at pag-aayos ng mga sirang upuan at iba pa. Sa Davao de Oro naman, formal nang sinimula ng 10th Infantry Division ng Army at Malaysian Army ang 12-day bilateral exercise training activity sa Camp General Manuel T. Yan Sr. sa Barangay Tuburan, Mawab, Davao de Oro. Layunin ng training na tatagal hanggang June 12 ay palakasin ang defense cooperation at palitan ng best practices at operation experiences ng military sector ng dalawang bansa.